Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, isa kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Namamaos po yung mga sumasalubong. Talaga naman, Lunes na Lunes eh. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat sa 42 at 44,022 barangay sa buong Pilipinas na kung saan ngayon ay sila ngayon ay masaya ba ngayon sila ang ating mga barangay official? Ba, masyado yatang malakas Okay lang, sige. At ngayon po ay araw po tayo ng Lunes, yan, August 28, 2023. At mapalad po ang mga maghahain po ng kanilang Certificate of Candidacy sapagkat itong araw na ito ay paghahain na po ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong barangay official. Ano ho? Yan, at mapalad sila dahil medyo sumilip po ang haring araw. Ano ho? Maganda ang panahon, kaya swerte sila, mapalad nga sila dahil nakisama daw sa kanila ang panahon. May mga pamanhiin ho yan, pag ganyan. Oo, may mga pamanhiin ho yan. Kanya-kanyang pamanhiin niya, lalo na yung mga mahihilig sa pamanhiin, ano? Uy, nakisama, nakisama ang panahon, magandang panimula ito para sa aking buhay bilang isang kandidato. Yan yung mga iniisip ngayon ng mga kandidato, ano? At kamusta ba? Kamusta ngayon, ang inyo pong mga barangay, meron bang mga supporter? May mga supporter ba na sumama at nagpakitang
nagpakita ng puwersa sa kanyang katunggali. Aha. Pero hindi ho po pwede yan. Bawal ho yan. Bawal ho yan na merong kang bata-batalyon na ano dyan, na supporter. Ano ha? Truck-truck, jeep-jeep na supporter para lang samahan ang kandidato sa Commission on Election, no? Sa local COMELEC para maghain ng kanilang certificate of candidacy. Ayan. Bawal ho yan na merong banda rito, banda ron, at banda dyan. Na kung saan ay nagpapakita ng suporta sa mga kandidato. Dahil, non-partisan po kasi, non-partisan po ang eleksyon ho natin. Kaya walang grupo-grupo, bawal ang grupo-grupo sa eleksyon mo, sa hahain ho, sa pagtakbo ng isang kandidato. Kaya pinapaalis ho ni Commission on Election Chairman George Garcia yung mga nagpo-post nagpo-post kayo sa social media. Hindi nyo alam, bawal ho yan. Bawal po yan na kayo ay nagpo-post, nagpapakilala dyan. Ayaan ay isang paraan. Isang paraan po ng pangangampanya. Kaya mag-ingat po kayo, baka masilip po yung inyong mga post-post. Kala nyo okay lang. Akala nyo porque social media yan. Yun ho, dapat ho talaga, alam. May alam po ang isang barangay official kung ano yung mga pinagbabawal ng COMELEC. Kasi kapag hindi mo alam yan, hindi mo rin alam kung paano ipatupad ang batas sa iyong barangay. Kaya kailangan sa mga patakaran na pinapatupad ng COMELEC, mga batas na pinatutupad ng COMELEC, diyan pa lang dapat alam mo na, nauunawaan mo na at iniiwasang gawin yung mga paglabag. Dahil ikaw, kung ikaw ay manunungkulan, isa yan sa tungkulin mo na ipatupad ang batas sa barangay. Ayan. Kaya nararapat lang na malaman ang mga bagay-bagay. Hindi kayo na kailangan na maging abogado ka pa. Hindi na kinakailangan yan. Lahat ng bagay na po pwedeng pag-aralan, ang lahat naman ay napag-aaralan at pag pinag-aralan ay natututunan. Kaya wag na hindi pag-aaralan kung ano yung mga nararapat mong malaman. Sapagkat bilang ikaw ay kandidato at kung mananalo, ikaw ay isa ng public official. Kaya ayan, sa mga barangay, sa mga COMELEC, ayan, dagsana ang mga kakandidato. Dito nga ho sa District 2 ng Pasay City, District 2. Meron yata, nabanggit ho yan ni Attorney Tugas yung COMELEC officer po sa District 2. Meron hong mahigit na 8,000 natatakbo sa barangay official. Meron ako yata, asan ba yung kopya ko dito noon? Ngayon, may 8,000 pong, kasama na ho ang SK. 8,000, inaasahang 8,000. Baka lumabis pa ho yan, Baka lumabis pa na mag-file ng kanilang certificate of candidacy. Yan, So, marami. Ano lang ho yan? Ano lamang po yan? Sa District 2 pa lamang po.
ng lungsod ng Pasay. Yung District 1, wala tayong contact sa District 1 kaya hindi ho tayo, wala tayong nakuhang detalye ho para sa District 1. Okay. So, ayan. Sa ngayon, alamin na po natin kung sino-sino. Kung sino-sino ang tinatawag na okay, teka lang. Anihin natin. Ang tinatawag na paano ba 'to? Ayan. Ayan, nawala. Ang tinatawag po na ano ba yung sinasabi ko? Yan, nakalimutan. Sa ngayon nga po, ito, araw na nga ng pagsusumite. Kaya tayong yung ating mga COMELEC offices sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas, sa 42 libong barangay. Hindi naman, ngayon yan, mga nakapila sila dyan. Nakapila po sila para isumite ang kanilang COC. At diyan, alamin po natin, ang kung sino-sino yung mga naghain ng, ayan, hanggang yan, ang pagsusumite ng filing hanggang September 2. Hanggang September 2 mula ngayong araw na ito. Kaya before ng September 2 dapat po alam niyo na. Dapat alam niyo na. Alam niyo na kung sino-sino yung mga nag-file ng certificate of candidacy sa inyo para kayo ay nakakapamili na agad. Nakakapamili na kung sino yung talagang napupusuan ninyo. Kung sino yung mga karapat-dapat na bigyan natin ng posisyon ng pwesto sa ating barangay. At yung alam po natin na mga batikan na, batikan pero walang nagawang maganda sa kanyang barangay, ay itapon na ho natin sa kangkungan. Kasi wala ho silang silbi. Sayang. Sayang ang ating pagsishade ng bilog para sa kanila. Sayang din yung mga panahon, oras nating inilaan sa pagboto kung sila din po ang ating iboboto na hindi kaila sa inyo wala naman pong naitulong, wala hong magandang nagawa sa barangay. Kung hindi, di ba? Kung hindi porma, yabang, ginamit ang kapangyarihan, nako, wag na ho. Kung minsan yan pa nga ho ang mga nagiging protector. Tanggalin po natin yung mga yan. Tanggalin ho natin na sila. Para hindi na ho sila makapamanantala. Hindi nila samantalahin yung kanilang kapangyarihan at ginagamit nila sa pansarili. Kaya't maging matalino po tayo. Maging matalino po tayo. Huwag po tayong padadala sa kanilang mga buladas, mga pangakong napako. Di ba? Yung mga pangako dyan, dyan mo mapapansin ng isang kasi na tayo sanay nang makarinig ng mga pangako. Di ba? Mga pangakong napako. Sanay na tayo doon. Kaya kung ang isang kandidato hindi nangangako,
dahil gusto lang niya na talagang pag nanalo siya, ang mga salita dyan ng mga hindi nangangako, subukan ho ninyo ako. Subukan naman po ninyo ako. Oo. Para makilala nyo kung ano talaga ang aking pagkatao. Di ba? Yan mga salita na hindi nangangako. Subukan nyo ako. Subukan nyo naman. Ako ay hindi marunong mangako at sa gawa makikita. Mga salitang ganyan, ano? Sa gawa ho natin ipakikita at hindi sa pangako. Kaya masanay na ho tayo. Nasanay na tayo, no? Kaya sa hanggang September 2 na yan, mahaba-haba ang araw para malaman natin kung sino-sino yung karapat-dapat. Piliin na ho natin. Para pagdating ho sa presinto, sa inyong pong pagboto, alam nyo na. At alam nyo, aatin ho kayo. Aatin po kayo ng mga patawag nilang pulong. Oo. Huwag nyo nang isipin na ano lang sayang lang ang panahon ko Huwag nyo isipin ho yun. Kasi hindi ho masasayang ang panahon nyo sapagkat namimili ka nga umating ka dun sa kabila na kandidato. Nagpakain, nag-abot, di tanggapin mo, di kainin mo. Kasi ang intention mo ay malaman kung ano yung kanilang papaano sila, 'di ba? Papaano sila makitungo sa kanilang mga barangay constituent, 'di ba? Papaano sila at doon mo makikilala, doon mo malalaman ang background niya kasi magpapakilala po yung mga 'yan. Kaya wag mong isipin na sayang yung panahon mo. Meron. Hindi masasayang sapagkat sa pag-attend mo dun sa isang kandidato, may pamerienda na yan. At baka swertehin ka pa, may sobre pa. Ngayon, nasuri mo na ngayon siya dahil yun ang interest mo. Kasi yun talaga, yun ang paghariin mo sa sarili mo. Na kaya ka umaaten para kilalanin ang kandidato. Alright. Ngayon, kung meron silang binaabot nga dyan, edi fine. Di ba? Ayos. So, hindi masasayang ang ano mo rin. Hindi masasayang ang panahon mo. And then, nagpatawag din ng meeting yung kalaban na kandidato. Edi atin ka din. Kasi, gusto mo rin malaman kung ano yung kanyang plataforma, gusto mo rin na makilala siya ng gusto, di ba? Kaya yun ang paghariin natin sa ating sarili. Kaya tayo dumadalo. Hindi tawag doon ay doble cara. Hindi ho yun. Kung sabihin man nilang doble cara yun, wag mo silang pansinin. Dahil iba ang intention mo Tinitimbang mo ang mga pagkatao ng mga kandidato na kung saan yun naman talaga ang nararapat sa isang botante. Tinitimbang, kinikilala ang bawat kandidato. Kaya't nararapat lang umating ka rito sa kanyang patawag na meeting, umating ka rin dito sa kanyang patawag na meeting. At doon mo mababalanse kung sino talaga yung napupusuan mong iboboto sa darating na eleksyon. Ganun po. Alright. So, wag ho tayong mahihiya sapagkat karapatan po natin yan. Karapatan po natin na alamin natin ang kanilang mga plataforma, kanilang mga pag-uugali, pagkatao, at ang kanilang background. Alamin natin yan.
Kaya ikaw pa rin ang panalo. Hindi ba? Ikaw pa rin ang panalo. Na kung saan, dun sa kaunang inatinan mo ng meeting, napamerienda ka at may sobre pa, at ganun din dito, sa kabila, na may merienda at mayroong pasobre. Hindi ba? Hindi pa nagkakaroon ng eleksyon, ikaw na agad ang nanalo. Dahil nakatanggap ka rito sa kaliwa at nakatanggap ka naman sa kanan. Hindi ba sulit na agad? Kung pagdating pa ng eleksyon. Pagdating pa ng eleksyon. Andyan. Manggagapang yan at posible pumunta yan sa inyong bahay. Di ba? Para hindi ka magkaroon ng malaking problema, siyempre natimbang mo na. Natimbang mo na ang mga kandidato sa kapitan o sa kagawad. Natimbang mo na sila. Susundin mo na yung konsensya mo. Sino ba talaga? Isulat mo na ngayon. Isulat mo na yung kung sino yan. Hindi ba? So, sa kabilang banda, hindi naman nila malalaman yon kung sino binoto mo. At karapatan mo yon. Hindi naman pwede silang dalawa iboto mo Isa lang talaga. May isa ka lang itatangi at isinisigaw ng iyong budhi. Isa lang talaga ang pipiliin natin. Kaya, yan. Gamitin ho natin yung ating talino sa ating pagdating ng ganitong eleksyon. Ayan. Sa ngayon ay asahan na ninyo na magpapatawag ng meeting na yan. At para ikaw rin, kung talagang ikaw ay loyalist para sa kanya, yan. Ano ka na talaga? Kung loyalist ka at siya ay talaga namang may magandang nagawa sa barangay, may nagawang maganda sa barangay, ay talaga panatiliin ho natin yan. Manatili sila sapagkat nakakapanghinayang na mawala siya sa barangay. Nakakapanghinayang na yung kanyang abilidad, yung kanyang kakayahan, para sa ikakabuti at ikakaunlad ng barangay, sayang yung kanyang mga nalalaman. Kaya wag natin silang makakalimutan. Panatilihin po natin kung sino po yung mga barangay official na yan, mga barangay captain or kagawad, si SK, ganun din. Kung si SK ay nakita nyo, baka nung nakita nyo lang siya nung panahon ng kampanya, at hindi ka man lang nakakawayan. Hindi mo kilala. Hindi ka man lang nababate. Pare, kamusta ka pare? Tapos ngayon tatakbo. Hindi ba? So hindi mo siya kilala. Di ba? Yan yung sinasabi po natin na kinakailangan nating makilala ang mga kandidato. Basta't ang kakandidato ay talagang makikita ninyo na friendly. Friendly at mabait. Nakikitungo. Marunong makitungo sa kanyang kapwa kabataan. Hindi mayabang. Bagkus ay matulungin at maawain. Yan mga nararapat nating iluklok na SK chairman. Pag astig yan, astig ang dating, nako, delikado tayo dyan. Oo, delikado kayo mga kabataan. Walang magandang
Ano, ano ba yan? Wala tayong mapupulot sa kanyang maganda. Oo. Kung siya ay astig, ano mapupulot natin sa kanya? Kaastigan din. Ano? Hindi. Hindi ganon. Hindi ganon ang dapat na ating tutularan, di ba? Hindi ganon. So kinakailangan dahil ikaw ay isa ka na ring public servant at ang tungkulin mo ay itaguyod. Itaguyod, gabayan, itaguyod, gabayan, at kalingain ang kapwa mo kabataan. Lalo na yung mga mas mabababa pa ang edad sa inyo. Nakikita nyo yan eh. Ano? Nakikita nyo yan na kung saan ay andyan lang. Mga sumisibol pa lang, nasa 10 taong gulang pa lamang. Iba na ang natututunan ng bata. Marunong nang makipag-away, marunong na magmura, wala nang galang sa matatanda. Ay nako, yaan ang dapat nating kinakalinga. Kaya merong sangguni ang kabataan at SK chairman. Hindi lang yung mga kasing edad ninyo ang inyong focus. Yan mga kabataan yan kasi yan ang susunod sa inyo. Kaya kung ano ang nakikita sa inyo, nakikitang ginagawa ninyo, yun ang kanilang tutularan. Kaya, mag-ingat tayo. Ingatan natin ang ating mga sarili, ingatan natin ang ating pagkatao sa harapan ng mga kabataan, sa mga batang paslit. Kasi yan ay sakop ng inyong tungkulin. Sakop ng inyong tungkulin. Imagine, di ba? Nakikita na natin yung mga bata na yan ganun na lamang. Kung magmura, ang liliit pa, ang lulutong na magmura, parang popcorn. At saka chicharon. Dahil nakikita sa matanda, nakikita sa mga kabataan. Ayan, yung papuyat-puyat. Papuyat-puyat na mga kabataan. Patambay-tambay. Tingnan mo. So, yun din ang ginagaya nila. Oo. Kaya nakasalalay sa inyo mga public official, mga barangay official, nakasalalay sa inyo talaga na ikabubuti ng mga residente sa barangay. Yan ang ikabubuti nila nasa inyo. Pag mali at pangit ang inyong ginawa, ay yan ang kanilang mamanahin. Di ba? So, wala na. Wala na tayong pagbabago sa barangay. Tapos, reklamo ka rito, nagre-reklamo ka. Pag ikaw napadayo sa ibang lugar, napag-usapan ang lugar ninyo, wala kang masabing Naku, sa aming barangay. Wala kang kabuhay-buhay. Di ba? Hindi natin maipagmalaki. Di ba? Paano? Dahil sa ating mga barangay official, wala silang magandang nagawa sa kanilang pinaglilingkurang barangay. Imagine, pinaglilingkuran. Isa ka ng lingkod. Kaya, wala kang ibang dapat gawing kundi maglingkod. Ano ba ang dapat mong ipaglingkod? Yung mga mabubuting bagay. Yan yung ipakikita mo. Sa iyong barangay. Para ikaw ay tularan. At maganda nga yun, di ba? Iiduluhin ka ng isang paslit. Paglaki ko, sasabihin ng paglaki ko, gagayahin kita.
Oo, di ba? Yan ang sasabihin ng bata. Pag maganda ginagawa mo, kung pangit, yun ang nakakatakot. Paglaki niya, gagayahin ka niya. Di ba? Hindi naging mabuti. Hindi naging mabuti ang epekto sa bata, sa isang paslit, sa isang nagkakaedad. Ano? Pag tumakbo din yung mga yan, inidolo ka. Kung maganda ginawa mo, wow, fine, ayos, di ba? Ang ganda. So may magpapatuloy ng magandang iniwan mo sa barangay. Yung legacy, meron kang legacy na iiwan sa barangay. So, tuloy-tuloy ngayon yan. Di ba? At pag doon na naumpisahan na yan, yung susunod, gagayahin, at yung susunod din pa na henerasyon, gagayahin at tutularan yon. So, doon na-maintain po yung kagandahan sa barangay. Dahil naumpisahan ang mga napili nating mga opisyal sa barangay, naumpisahan nila yung tamang paglilingkod sa kanilang barangay. Di po ba? So, talaga naman, magiging modelo pa Magiging modelo pa ang barangay. Kung natatandaan ho ninyo, di ba? Merong ilang barangay dito sa Pasay na drug daw sila. Nabigyan sila ng parangal dahil drug clear ang kanilang barangay. Di ba ang gandang pakinggan? Ang sarap pakinggan na drug free ang barangay mo. Meaning, yung mga barangay official dyan sa barangay na yan, ay hindi tinatangkilik, sinusupil. Hindi tinatangkilik ang droga, sinusupil ang droga sa kanilang lugar. Para masupil at hindi tangkilikin ang droga sa kanilang barangay, of course, meron silang mga project, meron silang mga programa na hindi matutuon ang pag-iisip ng mga kabataan para tangkilikin ang droga. Para hindi matuon ang isip sa droga dahil meron silang magagandang programa na nalilihis ang pag-iisip ng kabataan sa bisyo. Hindi po ba? Ang ganda. Ang ganda pag yan po ay nagawa ng ating mga SK chairman, SK, nasa mga kabataan Kaya nga nilikha yan na magkaroon din ng representante ang mga kabataan. Kaya merong SK chairman, sanggunian. Kaya sanggunian ang tawag maaari kayo ang mga leader na pwedeng pagsanggunian ng mga batang susunod sa inyo. Sana ganun. Ganun po dapat ngayon ang ating pong mga iluluklok diyan sa ating barangay. Yung mga kabataan, kinakailangan nyo talaga na piliin. May nabalitaan ako, biruin mo, isang SK pa, SK chairman. Babae pa man din, ay talaga naman siya ang naireklamo Bakit? Dahil lamang sa sa chismis. Imbis na ikaw chairman, SK chairman, imbis na ikaw ang magpadaloy, maging modelo ng katahimikan sa iyong barangay, ikaw pa nangunguna ng kachismisan. Laban sa iyong kapwa
kapwa kabataan. Mhm. Oh, di ba? Inggit, chismis, porque mas maganda sa iyo yun. At ikaw hindi ka maganda. Oh, ichichismis mo siya. Hindi yan ang trabaho mo. Ha? Hindi yan ang trabaho mo. Oh, itaguyod mo. Suportahan mo ang kapwa mo basta't maganda at umaano naman siya, magandang kanyang ginagawa, hindi nakakapinsala sa kapwa nyo kabataan, at bagkus hindi ba, biruin mo, kabarangay mo yan, yan pa naman, maaari mong ilaban. Ilaban niya sa competition, sa beauty contest, na representante ng inyong barangay. Pagkatapos, aawayin mo. Oo, dahil maganda siya, ikaw pangit. Ichichismis mo siya. Siya ay maraming mga fans na lalaki. At hindi fans lang ang pag-iisip mo, kung hindi iba't ibang lalaki ang dumadalaw sa kanya. Natural, maganda eh. Marami talagang manliligaw at maraming dadalaw. Ang masama, yung nakikita iba't ibang lalaki sa sa lugar na hindi kaaya-aya, yung madilim, malamig. Di ba? Tama ba ako doon? Kaya tayo mga barangay official, talaga hong nagre-reflect ho yung ating mga ginagawa Ang sama, ang pangit ho ng reflection ho niyan sa makakakita sa mga susunod sa inyo. Kaya kung ano yung pangit na pinapakita nyo, iyaan ang tutularan. Kasi akala nila ay tama. Bakit si ganun? Yun ang ginagawa. Di ba? Yan ang mga katuwiran ng iba nating mga ang ating kapwa. Bakit si ganun? Di ba? Ano pa naman siya? Yan. Tingnan. Di ba? Tulad sa general natin, sa PNP. Yung na-involve yung mga general. Sa droga. So, bakit hindi rin mai-involve yung mga nasa mababang ranggo? Yung general nai-involve. Pero hindi yun Kung gagamitin natin yung ating tamang pag-iisip, bakit mo gagayahin ang mali? Sige. Di ba? Bakit mo ikakatuwiran? Bakit siya ginagawa niya yun? Pag ginawa mo yun, di naliligaw ka rin. Mali na yung ginagawa mo. Ganun ba ang batayan mo? Gayahin yung mali? Di ba? Sa tama tayo lagi. Sa katotohanan tayo, sa tama. Para hindi tayo naliligaw. Huwag na natin gayahin yung mali. Mali na nga yung ginawa niya, tutularan pa natin. Di ba? Ang pangit naman manahin yung ganun. Ang pangit naman manahin. So, gamitin natin yung ating sariling pag-iisip. Matalino tayo, may sarili tayong talino. Huwag natin silang gayahin. Kayo naman mga barangay official, yun nga ho ang lagi namin sinasabi sa inyo, kung ano ang nakikita sa inyo, na kung ano yung pamamalakad ninyo, posible yan din ho ang matutularan. Unang-una, tutularan yan ng pamilya mo. Sa pamilya mo muna yan, bago ang iba dyan. Kaya, tayo po ay mag-isip-isip. Pag-isipan ho natin yung ating mga ginagawa, kung tama o hindi. Dahil masama ang magiging epekto niyan sa ating pamilya, sa ating barangay,
Ano? At lalo na doon sa mga kabataan. Ano po? Ayan. So, ito na. Ano ho? Kapag nag-file na po tayo ng Certificate of Candidacy, wala pa hong mag-aano niyan, ha? Wala pa hong mangangampanya. Ayan. Pero hindi rin humaiwasan. Talagang ugali din ng mga Pilipino at kultura na rin. Ano ho? Meron pa rin nanggugulang. Oo. May nanggugulang pa rin. Oo. Yan. Oo. Kasi gusto nila makaungos. Oo, maungusan ang kalaban. Oo, yaan talaga ang ugali. Ugali ng mga Pilipino. Gustong laging nakakalamang. Oo, nakakalamang. Merong hindi marunong lumaban ng patas. Merong hindi marunong lumaban ng patas. Patas lang. Oo, ang pangit ho, no? Na ikaw ay nakamit mo ang tagumpay. Nakamit mo ang panalo, pero nakagawa ka ng pandaraya. Kung yan, kaya mong sikmurain, pero sa ibang tao, hindi yan kaya. At ang pag nalaman yan, may bahid. May bahid yung iyong pagkapanalo. May bahid ng pandaraya. Ang pangit naman nun. Habang buhay mo rin yun na dadalin. Ang mangyayari niyan, titibayan mo na lang ang konsensya mo, titibayan mo sikmura mo. Sasabihin mo, I don't care. Di ba? Wala akong pakialam. Basta nanalo ko. Di ba? Kahit sabihin mo, basta nanalo ko ng malinis, pero marumi. Hindi ba? So, ayan, yan yung kultura ng mga Pinoy, ng mga Pilipino. Talagang ayaw. Kung minsan diyan, yan nga, syempre, yung nadaya, may mga kandidato rin yung mga nadaya, gusto talaga nilang patunayan na sila ay dinaya. Kaya't maghahain ng formal at legal na aksyon laban sa nandaya. Meron naman dyan, hindi na lang papansinin dahil walang kakayahan. Kasi pag ikaw naghain din ng protesta, naghain ka ng reklamo laban sa di umano'y nandaya sa iyo, gagastos ka pa rin ng pera. Kung ikaw ay ang layunin mo lang talaga maglingkod dahil meron kang kakayahan na gano'n, hindi wala ka namang magandang kabuhayan, hindi ka naman mayaman, di ba? Hindi ka naman mayaman, pero yun nga, hindi ka mayaman. So, hindi mo kayang gastusan yung paghahain. May ano rin talunan ka na nga, nagastusan ka na nga, tapos gagastos pa uli para ipaglaban lang yung ikaw ay patunayan na ikaw ay nadaya, gastos pa rin yan. Di po ba? Kaya talaga napaka masalimuot ho talaga pag ikaw ay pumasok sa politika. So, ayun na. Matagal din ho yun. Nako. Pag naihain mo naman din ang reklamo, nako, tapos na ang termino, tsaka pa lalabas ang resulta.
Tsaka pa lalabas ang resulta. Biro mo, inabot ng 3 taon bago nadesisyonan yung reklamo mo, yung protesta mo. May mga ilang araw na lang matitira. Idideklara na ikaw nga ang nanalo. Pero 2 araw na lang 2 araw na lang nalalabi sa iyong sa araw na ikaw ay uupo. Talaga. Yan kasi, yan yung ating sistema. Yan kasi ang sistema ng ating hudikatura, ang ating justice. Talagang susuriin ng husto, imbestigahan, maraming rekotitas. Titimbangin ang mga bagay-bagay. Siyempre, may mga ebidensya ka pa dyan na kailangan sapat. Pag hindi sapat, kulang. Kaya nga, di ba? Pag kulang, hindi sapat ang ebidensya mo, so hindi ka mananalo sa iyong protesta. Di abala. Sinasabi nga natin, manalo man, natapos na yung termino 2 araw na lang nalalabi, inilabas ang desisyon. Ano pang silbi nun? Di ba? Parang ayun yun. Yun ang mararamdaman mo. Ouch! Ang sakit! Di ba? Kaya, ay nako, sa atin talagang politika. Napakahirap. Masalimuot. Masalimuot. Siguro, kaya alam po, ang inyo pong lingkod, kaya nga po talagang ako nung naghangad ako dyan tumakbo so, unang takbo ko talagang ako ay gusto ko lamang kung maipakalat, mapakilala ko yung pangalan ko. Pangalan pa lang ho yun. Tumakbo ko. Nag-file ako ng COC 1994. 1994 po yun. Nag-file ako ng COC para lang ho yung pangalan ko ay kumalat sa aming barangay. Yan. Hindi po ako hindi po ako nangampanya. Basta, pero naglagay ho ako ng mga poster. Yan. Naglagay ako, pero hindi na ako nangampanya. Kumbaga, nagbahay-bahay. Alright, so talo. Di tayo yun. Inaasahan ko talagang hindi naman dahil nung pangalawang takbo ko na po, 2000 ano na yan, 2007, mga ganyan, pangalawang takbo ko na, doon ho ako talaga nagpursige na dahil ready na ho ako at kumbaga sa may alam na ho ako sa panunungkulan sa barangay. Na-appoint kasi ako noon Na-appoint naman po ako noon bilang barangay secretary. So, yun nga ho, nung na-appoint po ako, hindi rin ho ako nagtagal. Dahil mahirap pala talagang manungkulan ng tapat. Mahirap po manungkulan ng totoo at tapat sa iyong tungkulin. Kasi, may napansin akong may mali. Oo, may mga mali sa barangay. Kaya hindi ko nagustuhan yun. Dahil ang inyo pong lingkod ay may takot ho sa Diyos Siyempre, pag may takot ka sa Diyos, ayaw mong gawin yung ikagagalit niya. Yung ayaw mong gawin yung masama. Di ba?
So, hindi, nag-resign ako. Nag-resign ho ako doon. Sabi ko, bigay ako resignation. Pay na receive ko. So, automatic, yung pagka-resign ko noon, hindi na ako nag-function ng aking tungkulin. Hindi na ako gumalaw. Oo. Ano po? Bakit? Yun nga ho. Bakit ako nag-resign? Yun nga ho, meron ho ako napapansin na imagine pipirmahan ko yung budget bilang ako ang kalihim. Ay bay, biruin nyo, 400,000 yung budget para sa isang proyekto. Samantalang pipinturahan lang yung pader-pader. Ang pinampipintura lang yung kalburo. Tatandaan niyo yung kalburo, kulay puti. Magkano lang naman ang per kilo yan noon? 1994. Murang-mura. Ha? Magkano lang yun? 20 pesos yata. Per kilo. Ano? Imagine, pampintura, 400,000. Hindi ko pinirmahan. At agad akong nag-resign nga noon. Pinaano ko yung aking resignation letter. So, hindi ko na alam kung ano na nangyari. Pero wala akong nakitang pintura sa mga iskinita namin. Oo. Malamang, hindi na i-release. Hindi na i-release yung pondo para doon sa proyekto, sa project ng barangay. Yan. Naikwento ko kasi nga talagang sabi ko nga nadala ako Alright. So, nung nagbitiw nga ako at doon, tumakbo na ako, nagdesisyon na nga akong tumakbo at syempre, gusto ko ng lubusang akong makilala. At ipinakita ko sa aking pangangampanya na kaya ko na maglingkod. Maglingkod, lalo na sa mga kabataan dahil mahilig ako sa sports. So, kahit man lang maibigay sa akin ang Committee on Sports. Kasi sa barangay ho, may kanya-kanya pang committee yan. Merong committee chairman sa iba't iba. Ang sports ang target ko. Kaya ako, kasi hindi pa man ako barangay official, talagang marami na ako mga proyekto. Marami na akong proyekto sa aming community. Marami na akong tuwing summer season. Meron po akong mga proyekto. Kahit hindi yung summer season, basta seasoning. Seasoning ho, meron akong programa, may proyekto po ako. So, ayun, dahil gusto ko nga maging official yung aking ginagawa, yun sarili ko sarili ko pong pera yung ginagamit ko po doon. So, gusto ko maging official at maging malawak yung aking panunungkulan. Doon nga po naghangad ako na tumakbo muli. Kagawad. Tumakbo akong kagawad. Kaya na. So, pumutok nga ang aking pangalan. At doon pa lang sa butuhan. Oo. At nakita ko yung suporta ng aking mga community. Sa community lang, na ako. Oo, alam ko na. Dun sa iba pang mga sakop ng barangay namin. Dahil kilalanan nila ako
nakilala na nila ako. Ah, ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Oh. So, pag sinasabi nilang ikaw pala yun, naiisip agad nila na ako yung pangulo ng aming community. Yung community namin doon sa area namin. Na kung saan, yun nga, iba't ibang mga programa yung nagagawa namin doon. Alright. Ayun na. Sa bilangan. Eto na. Nagbibilangan na. Abay, doon pa lang ho sa bawat room Oo. Nasuri na at saka nakwenta na namin na nakwenta na ng aking mga watcher. Pasok tayo. Pampito na tayo. At marami nang nag-concede sa akin na yung katapat ko na nag-aagawan kami sa pwestong pampito. Nag-concede na, pare, ikaw na. Oo, layo na Abo, may ibang tao, may ibang kakandidato na biglang nagtay kami. Oo, may biglang kandidato samantalang yung may mga nakikipag-unahan sa akin sa pampito. Nag-concede na siya dahil laglag na. Lamang na ako. Merong isang kandidato na kamag-anak. Kamag-anak ng kapitan. Na kung saan doon na nagbilangan ng sa Barangay Board of Canvasser na. Sa Canvasser na, doon na binibilang, may may pumantay sa puntos ko. At may isang boto ang diferensya. Hindi malaman kung kanino ibibigay at kung kanino mapupunta. Kunwari, pinatawag ako dahil doon na mapupunta talaga sa umaagaw doon sa pampito pumaagaw sa akin sa pampito. Andun yung kapitan. Sa kabila na nandun ng kapitan sa Barangay Board of Canvasser, pinagbabawal yun, andun si kapitan. Kamag-anak ni kapitan yung umaagaw sa pampito. Di nalaglag na tayo. Ayun ho ang nangyari. Yun ho ang nangyari sa inyong lingkod. Ako na. Sabi ko ba, kilala ko si teacher, yung chairman ng Board of Canvasser, yung Barangay Board of Canvasser. Kilala ko yung teacher at teacher pa yata yun ng utol ko. At si utol sa akin, nagkukumbinsi, bayaan mo na yan. Oo. Ako, gusto ko na talagang ipa-file ko ng protesta. Pag-isip-isip ko bandang huli talagang, yun, napakarumi ng politika. So, napakarumi. Kaya ito, sa awa naman ng Diyos, dahil ang layunin ho ng inyong lingkod ay makapaglingkod sa kanyang barangay, pero mas malawak po itong nagawa ko na paglilingkod. Ito yung pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon na dala tayo rito. Dito tayo tinangay sa broadcasting. Hindi naman ho broadcaster agad ang dating ko dito Siyempre ho, nagsimula po tayo sa volunteer. Nagsimula po tayo dyan. At sa pagbo-volunteer po natin, andun yung pagtulong. Iba't iba na ho yung nagawa naming pagtulong sa buong Pilipinas. Kasama po ako sa pagtulong na yun. So hanggang sa dito na po inabot ako. Naging
angkor na po ang inyong lingkod. Oho. At lahat po ng posisyon sa broadcasting ay pinagdaanan po. Volunteer tayo sa field at naging volunteer pa rin ho tayo ng production sa assistant. Yan. Hanggang sa tayo po ay naging correspondent na. Hindi yun. Naging correspondent na hanggang sa maging reporter at naging ayun na ho, naging anchor na ho tayo. So ito na po yung ating buhay. Kaya hindi na ho natin binalikan yung pambarangay. Naku, yung mga panahon pa ho nun, gusto pa hong, mayroon pa hong mayor na gustong kunin ako para sumama sa kanyang ticket bilang konsehal. Naku po, sabi ko, Mayor, please, Mayor. Huwag niyo na po akong isama sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa, yun na lang yung sinabi ko, salamat na lamang po sa inyong pagtitiwala sa akin na ako ay makakabahagi sa hanay ninyo. Yun na lang sabi natin. Oo, kaya, nako, hindi na ho natin hinangad na maging politiko. Ito na lamang po. Ito na lang. Ayan. So, maganda ho, no? Di ba? Maganda yung ating babatiin ko muna, paring Crispin. Ayan, good morning po, DZGG. Ayan. Oy, iba hindi nagko-comment. Bakit si pare lang nakita ko rito, pero ito, ang dami nilang nasa mata. Dami nanonood na mata. Alright. So, ayan. Wala na po tayong oras. Tayo po ay ayan, panahon po na. Yun, si ano pala. Kita mo, andyan si Bing. Good morning po sa lahat ng viewer, host, Brother Boyet. Naalala ko din po, isa ka po sa mga sponsor ng DSWD para sa ating gawaing Yahweh El Shaddai at sa Pasay City Jail ng Pasay. Isa ka din po sa sponsor. Ayun, di ba? Yan, nagpapatunay. Kaya maraming salamat po sa financial support nyo po para sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Tingnan nyo po, ayan, si Sister Bing, isang buhay na patotoo. Sister Bing. Hindi na ho natin nilalantad, ibino-broadcast yung pagtulong Kita nyo, may mga tao talaga na nakakaalam na basta't maganda ang ginagawa mo, sila na mismo magsasabi nun. Kasi katuwiran po natin, Ako bilang isa rin hong mananampalataya, ang natutunan ko sa salita ng Diyos, pag daw tayo, ang ating kamay, kapag nagbigay, wag na daw ho nating ipaalam doon sa kabilang kamay. So, ibig sabihin kapag tumutulong tayo sa kapwa, wag na ho nating ipagsabi. At ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos na ang bahala doon. Pati yung pagpapala. Wag ka nang maghintay ng mayroong ibabalik yung taong tinulungan mo. Ang Diyos na ang bahalang magbalik nun sa iyo. Nang siksik, liglig, at umaapaw. Alright? Ayan. God bless you more. Ayan. Sabi ni Sister Bing. So, maraming salamat po at tayo po ay magsasara na ng ating palatuntunan sapagkat nakasapat na po tayo sa ating isang oras na programa. At mamaya po, magkita-kita po tayo sa ating pong programang pang alas 5 hanggang alas 6, ang Balitang Pilipinas Worldwide. So,
Marami po tayong balita, kaya pagsaluhan po natin, himayin at talakayin ang mga nasa likod ng balita. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito at samahan sa ating mga patutunguhan, ingatan at iligtas. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Magkita-kita po mamaya ng alas 5 hanggang alas 6. Ang DCWG, inito, dito kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.